Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, August 14, 2024. So parang tapos na yung ghost month natin So second week pa lang ng di ba, ng August pero malakas na yung market natin. So napansin mo kanina, merong pumasok ulit na net foreign buy po dito sa market and then na-break natin ulit yung psychological resistance natin na 6,700. So nag-close po tayo 6,704.96 and then maganda yung sipa ng index 0.82%. Tapos meron nga tayong 457.52 million na net foreign buy. So ibig sabihin, so sunod yung net foreign buy ng market, parang kada yung itsura ng index natin, tapos halos 1 billion na yata yung yung total na pumasok na foreigners dito sa market. Ibig sabihin, nakapwesto sila. So meron tayong support para hindi tayo pumunta dun sa sideways channel natin. So hopefully, hindi tayo masyadong mauntog dyan sa 6,700. Kasi i-retest natin yung halos 6,800 na resistance natin, di ba? Ayan, nakawala tayo, which is very good news. Nakawala tayo dun sa trading range ng sideways natin compared last year. So mas malakas yata yung yung market natin during this time. Okay, so baka nga yung interest rate cuts yung inaantay ng market natin. So anyway, ito po yung ating mga trending stocks for today's trading. So ACN yung nanguna sa lista natin. So sumipa. Nag-close siya ng 7.27%. Yung iba umakyat pero bumagsak, di ba? Parang ito si Plus. So meron siyang 56.43 million na net foreign buy dito sa market. So pumapwesto sila. Lumabas kasi yung earnings nito, di ba? Maganda. So mamaya silipin natin ulit. Tapos pangalawa sa listahan natin nabuhay yung mga nag-pullback na stocks. So MRC meron siyang sumipa din 8.86%. So maganda rin po yung galaw ni MRC. Yung volume hindi ko napansin. So yun na lang yung silipin natin sa kanya mamaya. Tapos si Plus, kala ko okay na to kanina, no? Nag-Dow G. So nag-close tayo ng 0.63%. Kasi nung umaga, umabot to ng mga 4% yata o 5% yung pinakamataas niya. So, ano ba to? Net foreign buy? Hindi ko nalagyan ng sign kung net foreign buy or net foreign sell. Pero meron siyang 39.37 million na net foreign buy yata to. Napansin natin. So, tignan natin. Baka buhay pa naman si Plus natin, tapos si Converge, and diretso din. Another breakout, di ba? Up siya ng 1.98% and healthy yung ayan, pumapasok na rin yung foreigners, 26.21 million net foreign buy. Tapos si Macro Asia, so maganda pala yung earnings din nito. Kaya medyo sumusunod na ngayon yung yung galaw ng market natin kasi yung mga stocks na maganda yung earnings, diba? Si Plus maganda, si ASN, si Macro Asia. So sumisipa sila. Tapos ito si Bloom, 'di ba? Pangit yung earnings niya. So bumabagsak din yung price action niya. So medyo nagja-jive na yung yung fundamental versus yung price action natin. So si Macro Asia, ito yata yung winner natin for the day, nag-up siya ng 11.62% and meron siyang konting 1.76 million na net foreign buy naman dito sa markets natin. Ayan. So siya yung pinag-usapan na malakas kanina umaga. Tapos si Bloom natin, nag-uhukay pa rin siya. So yun nga, medyo mababa kasi yung lumabas na earnings. So nag-drop siya ng negative 5.84%. Tapos meron siyang 98.83 million net foreign sell. Hopefully yan na yung last kasi medyo matagal na rin sa di ba? Dito sa may oversold condition itong si Bloom naman natin. Ayan. So nilagay natin siya kasi gusto natin makita yung yung ano ba yung RSI level niya. Si SPNC hindi naman masyadong gumalaw yung yung price action po niya. Okay, so yun po yung mga pag-uusapan natin. So by the way, dun sa US market kagabi, medyo okay pala yung yung galaw nila, yung mga AI stocks natin, medyo bumabawi na. So sina Nvidia, 'di ba, nanguna yung mga price action niya. So mamaya silipin natin yung yung indices nila, hopefully berde ulit. So disclaimer ulit guys sa mga bago sa channel natin o yung mga nanonood, pakibasa po na maigi. So sabi natin yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market and as usual, due diligence na lang po. So ikaw po bala mag-decide kung anong stocks yung bibili mo naman. And then subscribe ka lang po dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reviews or kung gusto mo join ka sa trading community naman natin. Ayan, open po yan anytime naman. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga viewers natin. Saktong-sakto ng mga 1K per day views natin. Kapag reviews,
yung mga sample trades natin, yung ating mga basic indicators, mga risk management, fundamentals, plus yung ating basic learning sa PSC market. Ano ba siya sabi ng indicator? Mukhang pa-bull run yung yung mga stocks natin. Tapos, follow mo din ako dito sa ating Palabig Trader Crypto to para sa mga play to earn games naman natin, which is wala pa tayong update. Pero stable si Bitcoin sa bumalik siya sa 60K level natin. Tapos kanina sinilip ko yung Ethereum, nag-ulit siya na 3%. So medyo maganda na yung galawan ng mga cryptos ulit natin. So sa social media, follow po ako dito sa ating Palabig Trader na Facebook account at saka dito sa Facebook page. Pili ka na lang po sa dalawa para updated ka dito sa mga posts. Sa mga articles po natin dito sa Brigipik, sa local markets, dito sa US, and dito sa cryptos. And bisitahin natin dito sa Twitter yung mga posts natin for today. So maganda yung market, di ba? Maraming naglalabasan ng good news sa mga stocks natin. So dito muna tayo sa summary, which is maganda nga talaga. So makita natin dito, Verde lahat. Bumawi na si mining and oil natin. Tumas yata si nickel kanina. So nag-up na siya ng 1.44%. And yung paborito ko na properties, nag-up na rin siya ng 1.69%. Si SMPH yata yung nagpataas dito sa property, industrial 1.33%. So hopefully matuloy nga yung sinasabi nila na rate cuts pagdating ng August 15, no? Bukas pala natin malalaman sa Philippines kung i-defer sa September. Kasi sa US market, September na ulit pag-usapan yung mga interest rates, di ba? Kung magbabawas sila. Pero overdue na nga din na magbawas yung Fed. So, yun yung nagkakos ng turbulence sa market, yung mga volatility na naranasan natin. Okay. So, Bloom, nanguna dito sa lisahan natin sa mga posts. So, Bloomberry reported a 38% drop in the first half of 2024. Ayan, medyo mahina yung finances niya. So, consolidated net income to 3.97 billion due to lower earnings from Soler and losses from the newly opened Soler Resort North and Jijo Sun. So, baka next year pa natin maramdaman tong bago niyang casino. So CPG reported a 64% surge in first half of 2024. So maganda yung fundamentals. Jollibee nag-breakout. So strong sales growth in both domestic and international leaps first half by 28.9%. RCI, so meron na naman controversy dito kay RCI natin. RCI officers face a complaint for barring the inspection of records. Ayan. So meron yata gustong mag-inspect sa records niya. CREC post 456 million net income in first half. So kailan hindi niya sinabi kung ano ba yan, tumaas o bumaba. Tapos ito yung mga foreign funds bought, BDO, BPI, East West, SLF, ASN, CREC, CNPF, Jollibee, ACDMC, JTCAP, Ali, Aritz, RCR Robinson, Globtel, at saka si Converge. Ayan, bumabalik na yung mga foreigners. Ito naman yung mga binenta, CBC, Security Bank, tanggal kasi sa MSCIC, Security Bank, AP, FGen, Manila Water, DNL, MI, GSMI, Megawide, ABA, Avoites, Costco, Double Dragon, Cebu, Bell at saka si Bloom. So ito yung closing natin kanina. Silipin na lang natin dito yung mga winners natin. So panalo si ACN, nga po siya ng 7.27%. Aboites, sumipa 6.13. Tapos sa mining, si Nickel, umakit na rin 3.56 followed by Jollibee sa 2.98. So majority naman ng mga big caps natin, maganda yung galaw. So tinamaan lang talaga si Bloom, another 5%. So dahil doon sa mga bad earnings niya na lumabas. So pero tingnan mo yung grabe yung price action ni Bloom, no. Wala man lang ka-bounce yung technicals niya. So siguro medyo overdue na rin sa technical bounce. CNPF minus 2%, PLDT minus 1.88%, LPG minus 1.82%. Ayan. So ito yung galawan ng mga majority ng mga stocks, or rather yung mga big caps na stocks natin. So dito sa recap natin, 6,704 nga and 0.82%. So ABS-CBN, so kumita din siya, no? Up siya ng 8.7% pero loss pa rin siya. So net loss 2.02 billion. So hanggat wala yung stasyon talaga niya, hindi kikita si ABS-CBN natin. Si Plus up 53% versus Bloom since July 12. Ayan, so isang buwan lang, no? Nagbaliktaran si Plus at saka si Bloom. Okay, Macro Asia, so maganda yung earnings niya.
First half jumps 122%. Kaya bigla sumipa yung yung price action ni Macro Asia. Aboy Teso, maganda yung closing niya, AGI. Megawide, new low, 52 weeks low pa rin siya. So gave a dividend yield of 37.45%. Converge, ano bang bago dito? Ito, first half 2024 up by 23.6%. Maganda rin pala yung earnings niya. SM, keen on new ventures, core business expansion. Jollibee is okay siya, di ba? Nag-up siya. Okay, so makyat. Bloom, so yun na yun, ha? Yung pinaka-catalyst yung earnings. DMCI, Semirara, and CIMEX announced that PCC cleared the joint acquisition of CIMEX Asian Southeast Corporation. Matutuloy na. So tingnan natin kung gumalaw si DMCI. House approves 25-year Meralco franchise renewal with expansion limit. So buti si Meralco hindi nadali sa franchise. Security Bank, total revenues grow 24%. Tapos PLDT, so kung meron GCash, meron tayong Paymaya. Ayan, so may panlaban si PLDT sa mga news. Petron, ano ba ito nangyari? First half, improved 20%. SPNEC, withdraws from its, may mga bad news yata si SPNEC. From its 280 megawatt solar power project in Santa Rosa, Nueva Ecija. Bakit kaya? So, bantayan nyo na lang po yung mga merong SPNEC. So, not so good news yan. AGI, 0.23%. Oceana Gold expects lower production of gold and copper this year. AGI recovers strongly across the business in second quarter. CPG up 64%. MAC is 122%. Ayan, so maganda si AGI natin. Costco reports 15.5% profit growth. AC Health has teamed up with AstraZeneca. Dito controversial na AstraZeneca last time. Plus shares gain another 5%. Kanina umaga yan. Sayang, no? Dapat pala TP na tayo. Dito kay DG Plus, so nag-Dow G tuloy yung kabila. Jollibee considering US listing to fuel global coffee push. Ayan, so bantayan din natin itong si Jollibee pala, no? So, mukhang ito yung catalyst sa breakout ng price action niya kanina. Tapos si PLDT, 9% drop in Q2. Mababa yung earnings. Meralco, okay na. Oceana Gold. LTG, 2% decline in the first half. Costco reported a 21% increase in second quarter. Okay, mas maganda pa pala. Ano yung 15% na nabasa natin kanina? Okay, so meron pa ba? BDO, okay din yung earnings yan, di ba? DMC, hindi masyadong gumalaw based doon sa news na yun. Tapos sa US market is maganda. Malakas nga po yung sipa ng mga hawak, yung mga alaga natin na AI stocks kasi namili din ako nung nung kasagsagan ng mga AI stocks natin. Okay, below 10% stake. Ayan, so ito na yata yung catalyst natin kay Plus. So nag-materialize na kasi si ba to? Chairman ba to o CEO natin? Nagbenta na siya ng 165 million. Pero isang araw pa to eh. Kaya nga nagulat din ako, biglang Dow G yung kandila natin sa kanya. So Bloom, okay na yan. PLDT, SPNEC has opted to withdraw its bid under the green energy auction due to force majeure. Ayan, so nangyayari dyan. DNL, first half earnings up 6%. So Meralco okay din. Costco, yung iba pa ulit-ulit na lang na post naman natin. Okay? So maganda rin yung yung closing dito sa US market nga. Ayan, so hopefully another green day sa mga stocks natin bukas Thursday, Friday, no? So baka Friday yung profit taking ng markets natin. Okay? So patalasas ulit sa mga bago po sa channel natin. As usual, pakicheck na lang po yung ating Patreon, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel naman natin. Okay, so tingnan natin yung ating chart. Gumaganda yung nawawala yung pagka-pessimistic ko nito kasi bumalik yung yung volume natin, di ba? Halos na yun, halos 1 billion. So itataas ko na itataas ko na 6.8 na kasi na-invalidate na yung 6.7 eh. Maliban na lang bukas kung mag-lower high si PSE. So 0.82% and malakas yung foreigners, 457.52 million. Kasi ito yung range natin, di ba, kahapon, sabi natin, 6.7
is 6704 point. O sige, pwede. Sige, lagay ko lang dyan para bukas siguro mas maganda makita kung above 6,700. Pero may volume kaya medyo incline ako na itaas siya dito sa 6,800 and then taas natin to. Dito na tayo sa MA 100. Maglagay ng support. Ayan. Unless bukas and then Friday is makulong ulit tayo dito sa around 6,600. Babalik natin yung sideways channel natin sa kanya. Okay, pero base lang dito sa pinapakita niya, bullish talaga si si BSE, di ba? So bumalik kasi yung foreign buying natin tapos lahat ng indicators niya is ayan, nasa bullish side na. Price action, yung ating RSI and MACD, pa-recover na rin siya. So maganda yung pinapakita in the short term ni PSE natin. Baka mag-observe tayo ng bukas siguro baka inabangan ng market yung yung news ng interest rates. Tingnan natin, baka humataw sa 7K. Cross fingers tayo pag naging maganda yung sentiment ng market dito sa interest rate cuts. Kasi wala pa rin naman nagka-cut sa sa Philippines natin. Okay po. So maganda yung galawan. So dito tayo sa mga major movers ng market. So IDC, nag 12% pala si IDC. Ayan, nakabawi na. Macro Asia is 11%. Gaganda ng mga kandila. Ang lalaki, MRC, ayan, may volume ulit. So 8%. Mukhang maraming gagalaw. ABS, ba? Umakyat pala si ABS-CBN hindi nasama sa trending stocks natin. Ayan 8.7%. Sino pa? Hanap tayo si Medic, nagpa-volume din Mukhang maraming pipitikin na stocks sa market natin Ayan, scan na lang po kayo. Mukhang marami yata. Maraming setup Vita, market din siya. 7%. Sino pa? Mukhang nagsipasukan sila si Nickel, ayan. 3.5% as lag, walang volume. Ito Jollibee, 2% kanina. Okay, nabasa natin yung mga big caps. Hanap tayo na may volume. Pure Gold, umakyat din, Ayan. So, maraming trending kay Pure Gold from the past few days. IMI, okay. So, yun yung mga major movers natin. Mukhang marami, Marami lumabas na setup. So, losers natin is mukhang si Bloom lang yata yung merong volume. Si ATN. Another 6% drop. Grabe to si ATN natin. So, makakatakutan na. RSI 12 na lang siya. Balay, minus 6% pero walang volume. Ayan si Bloom na 5.8%. BSC, kinain din niya. Negative 5.23%. Si Mark, drop pa rin si Mark. 4.29% drop. Alter, 2.9%. Pabagsak din si Alter natin. Si Web, Double Dragon, ayan, drop ulit siya. 2.63. Nang trap lang si Double Dragon natin. Fruit, 2.63. LTG, 1.82. Okay? So, yun po yung mga movers ng markets. So, balik natin dito. And silipin natin yung galaw dito sa US market. So, hopefully maganda. So, nalilito talaga ako dito sa Ang lit kasi nung natin customize your duck, sabi niya. So anyway, nandito sa batang kanan yung Mukhang verde naman, Ayan, S&P yata to 0.33, but ayaw niya. Refresh ulit natin siya. Ayan. So, but ayaw niya. Dito ulit natin makita yung yung S&P 500. Ayan, dito pala sa bandang taas. So, okay. So, mukhang sideways siya. Kasi kahapon medyo malakas siya. Ayan, more than 1% Nasdaq, na 2% pa nga si Nasdaq. So, baka mag-pullback na yan. 0.06% sa S&P, negative 0.01 sa Dow Futures, and 0.05 dito sa Nasdaq Futures naman natin. So, dito sa bandang European markets, okay naman siya, FTSE. So, verde. Pero dito sa bandang Asia, ano ba nangyari? Okay din, halos verde lahat dito sa halos verde lahat dito sa bandang Asia natin. Ayan. Saan ba yung mga major natin dito? Sina Nikkei, ayan, 0.58%. Sa China, Taiwan, 1.06%. Korea, 0.88%. Ayan, so medyo maganda. Karamihan dito sa bandang global markets natin. Okay, so dito naman sa crypto, ayan, lumalarga ulit si Bitcoin natin. 61K si Bitcoin, so up siya ng 4%. Ethereum, 2.7, hindi nakabalik sa 3K si Ethereum. Tapos BNB is 530. Ayan. So, Ton, ano ba to? Si Dodge, asan na si Shiba?
Ayan, umakyat din yung mga galaw nila. Okay, so maganda lahat. Global markets, US, Europe, at saka Asian markets natin. Hopefully, another green day para bukas. So, siguro mag-aantay ng Q yung market natin dun sa galawan sa bandang US natin. Unless, humabol yung humabol yung net foreign buy natin. Okay, so unahin natin si ASEN sa listahan natin. So, pabalik na nga si ASEN po. So, another breakout. So, ang earnings kasi niya ay 52%. Ayan, gumaganda na yung finances niya. So, ngayon, hindi pa naman overbought, pero halos nasa RSI 70 na, 69.85. So, medyo malapit na rin siguro si ASEN. Pero bullish pa rin lahat ng indicators na sa kanya. RSI above 50, yung ating MACD formation. Yung blue line is nasa ibabaw ng red line and pa-breakout yung mga kandila natin. So support natin is 5.5, next na resistance. Currently nasa resistance pero marangkada siya eh. So lagyan natin sa 6.3. Yan. So ganyan na lang po yung chart natin. Tapos ito bullish naman siya. Ascending triangle formation. Kung susundan natin to, o sakto na, 6.2 yung next na resistance ng market. Kasi nag-breakout na siya dito. So hindi ko na pwedeng ilagay dito yung trend. Dito na. Ito na yung next na pwede nating bantayan pagdating dito kay ASN naman. Ayan. So lalo na ngayon nasa RSI 70 na, tapos buhay yung volume natin sa kanya. Ayan. So yung mga nag-worry last time, nakainga na kasi malakas yung malakas yung uptrend na galaw niya. Oh. So tagal din, no? Simula sa peak natin noong January 2022. So 2 years din na 2 years na nag-downtrend pala si ASEN natin. So 'di ba invest siya ng invest sa global markets. So ngayon pabalik na siya. So buhay na buhay si ASEN natin. Okay. So yun na lang po. Bantayan niyo na lang po. Tapos meron siyang magandang galaw. So 7% nga po and 56.34 million net foreign buy tayo. Next, MRC. So bumalik siya kasi nagkaroon ulit ng volume nabuhay ulit yung volume natin. So ibig sabihin nandiyan pa rin yung mga traders natin. So magre-retest tayo ngayon dito sa malapit sa MA100. So 0.94 kasi 0.83 siya ngayon. So nag-up siya 8.86%. And wala siyang net foreign buy. So nag-bullish ulit. So parabolic pa rin naman yung itsura ng mga RSI at saka MACD formation. Sabi nila Fibonacci 0.6, 3.618 siguro to. Ayan. 0.382 Fibonacci yung support niya. So nag-retest siya ng dalawang beses dito sa 0.382. So yan na lang siguro ilalagay natin na support based dito sa Fibonacci natin. Nawala yung indicators natin. So ganyan na lang muna from 0.7 to 0.94. 0.74 to 0.94. Okay, so malakas yung sipa ng buhay pa rin si MRC. Tingnan natin. So mali mo maging parang ASEN. So ang tagal din niya sa ilalim ng di ba? MA 100. Ayan. Kailang sabi natin madalas sa mga ganito kasi penny stocks, di ba? Careful na lang po. Kasi 10% yung mga volatility dito sa mga stock. So either up or down, pwede mangyari sa kanya. Okay po, so traders kasi yung pinipitik ng mga traders yan. MRC. Next, C+. So nag-Dow G. Ayun, nag-Dow G. Mukhang profit taking tayo bukas So bukas natin malalaman. Nagkaroon tuloy siya ng resistance. Nabatak kasi masyado yata kanina Ayan. So hindi pa ako nakaset sa order nito Inaantay ko din na ma-break yung trend Baka tayo profit taking. So 0.63%. So green naman siya, kailangan Dow G. Tapos medyo malaki yung volume. Yung volume naman niya, net foreign buy naman siya. So 39.37 million. So baka mag-retest tayo sa MA9. So lagay ko na lang muna dito sa mga 17.8 siguro na support kasi meron siyang breakout dito and consolidation tapos malapit sa MA9. So napagod na rin siguro siya kasi yung RSI natin is siguro mabot na ng 80 kanina nung nandito. Ayan. So nag-profit taking po yung hindi natin alam kung locals lang kasi sinalo pa rin naman siya 39. Kung wala tong 39 million na to, kinain niya tong candle natin kahapon.
So anyway, congrats po dun sa naka-TP. Ayan, meron kayong lamang na kasi umabot siya 5%, more than 4% kung nakapag-TP kayo sa kanya. And then maganda kung mag-bounce siya ulit dito, di ba? So para sa next round ng market natin. So antayin natin yung normally ang pullback niya is isang malaking red candle bago siya umakyat. So baka meron pang red at saka natin makita na umakyat. Pero kung mag-stay siya bukas, yung price action natin mag-stay lang mga 18.7, 18.8. Then meron tayong antay na rally pa ulit para kay plus. Ayan. So okay naman yung yung price action pa rin niya, kailang profit taking candle yung Dow G natin. Next po, Converge. Eto, hindi pa Dow G. So lumalaban pa si Converge natin. Asa na tayo doon sa resistance? Na-break na ba? Okay, currently nasa resistance. Ano ba yung ginuhit natin kahapon? Nakakalimutan ko yung mga key levels natin dito. Alam ko nilagyan natin siya ng trading channel. Ayan. So 12.9 o 13 yung sabi dito sa natin. Sa indicator, meron ba dito? Hanap tayo dito. Meron siya konti dito. Ayan. So may gap siya dito. Kita mo yung gap. Ayun oh. So baka i-fill natin tong gap na to papunta sa 13 pesos naman. And uptrend si Converge po natin. Hopefully madagdagan pa yung mga gains natin. So tagal ko din hinawakan to. Dito ko pa in-accumulate to last time eh. So nadismaya pa nga tayo dito kasi makikita mo dito, di ba? Nagkaroon lang siya ng sideways na malaki last time. Pero okay naman. So tagal nga lang ng holding. Second quarter is 29.8%. So okay yung earnings niya. And malayo pa naman sa overbought. So tingnan natin baka meron pang rally kahit pa paano. So maganda na mag-touch sa 13 si Converge bago magkatapusan, di ba? So August 14, 2 weeks pa naman. So 1.98% and eto maganda, meron siyang 26.2 million. Net foreign buy, di ba dati last time umakyat siya pero wala naman tayong nakikita na net foreign buy. Pero ngayon is meron na. Okay, next, Macro Asia. So congrats doon sa mga nag-hold. Kasi last time, okay naman okay naman yung trend niya last time. Actually, napusuan ko nga din tong si Macro Asia last time. Tapos bigla na lang nag-downtrend yung galaw niya. Pero anyway, nabura na lahat ng losses ng mga holders natin. So, nag-resist siya malapit. Ito na lang, lalagay ko na lang dyan kasi ano ba to? Hindi pa natin makita kung sideways no. So anyway, lagyan ko na lang siya ng support sa half body ng candle. So 4.75 and 5.2. Ayan. So malaki na yan, 11% in one day, di ba? Pero dahil maganda yung earnings niya, hopefully mag-form siya ng flag formation at sa umakyat or mag-breakout dito sa 5.2. Laki 175% yung first half nitong si Macro Asia natin. So okay yung RSI parabolic and okay din yung MACD formation. So 11.62%, laki niyan. And meron siyang 1.76 million net foreign buy. Ayan. Next, Bloom. Okay, so ito na. Ito lang yung mapula dito sa listahan natin. So nag-uukay pa rin siya dahil lumabas kanina yung earnings. Medyo mababa. Minus 61%. So bumaba tuloy yung PE ratio niya, naging 12.4 na lang siya. So naghahanap pa rin siya ng support. So hindi pa tapos pala yung laglagan natin dito. So saan ba yung next na support natin sa kanya dito? Okay, so diyan. Sa banda riyan, 6.8. Ayan, kailang oversold na pala na matagal. Tagal na rin since July 30. 2 weeks na siya dito sa oversold. Parang naging super si Bloom dati. Ang ganda ng ang ganda ng price action niya. So, naghanap pa siya ng support Wala pa tayong makita na support. Temporary lang yung 6.8 hanggat wala tayong nakita na kasunod na Dow G, siguro hindi pa magre-reverse. Pero medyo malapit na rin to kasi tagal na dito sa oversold. Tapos naman to. Kahit pa paano is okay naman yung business niya. So nag-price in na yung di ba, yung sinettle niya na kaso na binili niya yung shares niya ng magkano ba 'yun? Halos 20 pesos yata 'yun, yung huling review natin. So 'di ba sabi natin, medyo lugi talaga siya. Pero ginawa niya 'yun para ma-close na yung yung kaso-kaso niya doon sa dating partners naman niya.
So anyway, wala pang support. So maghanap muna. So nag-ukay siya kasi yun nga medyo pangit yung yung earnings ni Bloom. So negative 5.84% and 98.83 million net foreign sell. Ayan, abang-abang na lang ako sa Dow G muna. Medyo mahirap sumalo pag falling na yung mga stocks natin. Okay, so yun lang muna yung ating review for today. So nabago bigla yung yung sentiment, personal sentiment ko dito sa market kasi araw-araw naman nire-review natin siya. So, di ba, hindi ko inalis yung sideways natin last time kahit na bumabalik na siya kasi wala akong nakikita na net foreign buy. Pero from the last 3 days, so halos 1 billion ulit yung pumasok dito sa market natin. Ibig sabihin, nandyan ulit sila. So, tingnan mo last time, no? Nandito sila, di ba, mga 6, 7, 6, 8. Nagsipasukan yung mga foreigners. Sabi ko nga, so nag-cut loss din yung iba kasi bigla nag-drop yung index. Then, saka lumabas dito yung marami, yung mga billion-billion, di ba? So, lugi din yung foreigner. So, nag-try siya ulit nung mag-recover yung market natin. Kasi may pumasok ulit na net foreign buy. Okay, so tingnan natin, Merlin mo. Another net foreign buy bukas. Then, on the road tayo sa 6,800. Pero, tingnan muna natin. Verify natin bukas. Baka naman, ano lang to, kiss lang dito sa 6,700. Okay po, so yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe. Join ka lang sa group, guys, ha. Crypto ko to, follow mo na lang po ako Facebook account, Facebook page. Check mo na lang po Patreon, rather Bodega Peak, yung ating Twitter, and yung gusto mo ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito sa Patreon. Open po yan, so anytime. Yun lang po, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.